Aalamin po natin yan. Kasi kung nagkamali kayo right from the start, nako, failure na yan. Yung mga target market mo, kahit na gusto niyang bilhin ng produkto mo, but cannot afford? Videos that will make you wealthy and debt-free. Curious ka ba kung paano mo malaman kung paano prepresyuhan ang produkto o tinitinda mo? Kung yan ang tanong mo at nais mo, ito ang video na hinihintay mo. Hi there, Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited po ako para sa mga kapwa natin mga entrepreneurs at the same time gustong magnegosyo. Usapang presyuhan po tayo, paano kayo kumita. Paano ba maglagay ng tamang presyo? Ano ba masamang epekto sa negosyo kung mali ang inyong pagpepresyo? Okay, kaya umpisa na po natin. Alam mo, pagpepresyo ng produkto is very important, no? Bakit? Number one, it's for your positioning. Positioning purposes, no? Parang when you say positioning purposes, para malaman mo sino ba talaga ang target market mo. Ang target mo ba yung masa, tapos or yung middle class, o yung mga mayayaman? Aalamin po natin yan. Kasi kung nagkamali kayo right from the start, nako, failure na yan. Number two, ang pricing din also forms what we call yung perception ng iyong customer. Siyempre, ang isang produkto, pag pinesyuhan natin na medyo mababa, ay siyempre sabihin ng mga, Ay, naku, mura yan. Sirain yan. pag pinesyuhan mo naman mataas, di ba, ay sabihin, Ay, naku, quality yan. pero again, depende kung sinong target market mo. And then number three, ang kagandaan, pag tama ang presyo ng produkto mo, you'll be able to get market share. When you say market share, siyempre, makukuha mo yung target market that you want to reach. And then pag dumami ang market share mo, siyempre, ibig sabihin yan, tataas ang income mo. Pang-apat, ang kagandaan din dito, since na alam mo yung target market mo based on your market, yung price, magkakaroon ka ng customer loyalty. Lalo na yung mga tinatawag nating sulit buyers. And then natutuwa sila sa presyo. Ay, sobrang sulit tong product na ito. Magkakaroon ka ng word of mouth recommendation. And ang ending yan, syempre, tataas ang kita mo. At syempre naman, ikaw yung magiging number one. O number one sa iyong industry. At I'm sure, lahat naman tayo gusto natin maging number one. Di ba? Ano naman ang magiging negative repercussion if you don't price your product competitively? Number one, ito syempre, mababawasan ka ng market share. Syempre, wala kang benta. O if not naman, wala kang kita. O not only that, yung mga target market mo, kahit na gusto niyang bilhin ng produkto mo, but cannot afford. Di ba? Naalala ko tuloy yung yung parang kwento ni Shaquille O'Neal nung nagawa siya ng isang endorsement para sa isang shoe brand na Reebok. Oo, nung kinuha siya, $70 per shoe. 1990s yun. Tapos may isang nanay talaga, o 2,000 yata nun, may isang nanay talagang sa dugout, sinasabi niya, I like you, Shaq, but the price of your shoes at Reebok is so expensive, we cannot afford it. tapos alam mo, sinabi ni Shaq, binigyan niya ng $2,000 para makabili yung ang nanay ng sapatos para sa anak. Hindi tinanggap ng nanay, sabi niya. Babaan mo na lang yung presyo mo para ma-afford namin. So alam mo ginawa ni Shaq? Nako, tinerminate niya yung agreement niya with Reebok. Pagkatapos gumawa siya ng sariling brand niya, tapos binenta niya yung sapatos niyang brand niya from $15 to $30. Grabe. So yun, talagang napakaganda ng storya niyan. And then also, pagka mali ang pricing mo, mahirapan ka talaga mag-expand kasi wala kang benta. At the same time, syempre, you will miss on growth opportunities. Ang daming mga repercussion. Kaya nga, kung gusto nyo malaman paano natin papresyuhan ng tama, eto na. Pero bago tayo pupunta sa presyuhan, kamustahin na natin si Ruben Ladrizabal, si Bang Carrera, at the same time, si Luxarino 7211. Yes, shout out. So, para hindi naman na mahirapan, lalo na para sa mga taong nag-uumpisa. Okay, para sa mga taong nag-uumpisa, ito po, bibigyan ko na kayo ng mga practical tips on how to price your product competitively. Let's start with muna the FMCG. Ano yung FMCG? Fast Moving Consumer Goods. Kailangan muna syempre yung mabilis mabili. Di ba? Yung mga tubig, mantika, asukal, asin, mga ganon. FMCG yan. So first, cost analysis muna tayo. Calculate muna natin kung magkano po ang magiging puhunan ninyo para ma-produce nyo ang iyong produkto. Isama mo na yung raw materials, isama mo na yung syempre packaging, delivery, marketing, transportation costs. That's number one. And number two, alamin mo na rin syempre kung magkano ang gusto mong profit margin. Okay, profit margin. Magkano gusto mo tubuin? 10%, 20%, 50%? Para maging compensated naman yung effort mo.
Okay? So that's number 1. Number 2, gawa tayo ng tinatawag na competitive analysis. Check na muna natin yung mga market, yung kalaban mo. O kunyari, may kalaban kang tindahan, nagbebenta siya ng 1 litrong langis. O magkano naman sa iyo, magkano sa kanya. Diba? Mag-adjust kayo, ika nga, mag-compare kayo ng pricing para malaman mo talaga. Napakahirap kasi if you outprice yourself in the market. Agree? Mas maganda kung competitive ka. At kung mas mataas ang presyo mo, dapat meron kang pagkakaiba na wala sila. Number 3, after na-check na natin yung competition para sa price, no, pwede ka na mag-check ng target market, di ba? Ngayon, i-check mo na yung target market mo. Identify mo na yung purchasing power niya. O, target mo ba masa, middle class o mayaman? Di ba? Mag-market research ka on a similar product. Ano ba yung price segmentation mo? Like for example, ako, perfect example, I will tell you, yung mga products na ginagawa ko specifically with mga book, ang target market ko talaga is Damasa. Kasi mga books talaga, di ba, 400, 500, 900 pesos ang libro. Pero how many people can afford that price? So, I price my product at 150 pesos. 150 pesos ang aking products. So, kasi yan ang target market ko. More on the middle class, lower. Yan ang target market. Kayang-kaya ni 150. And then next, check also, para mapresyohan man tama, yung tinatawag nating USP. What is your unique selling proposition na pwede mong ilagay sa iyong product na para ikaw lang ang pwedeng bilan? Kasi pag may USP po kayo, kailang meron, pwede nyo presyuhan ng produkto nyo na mas mataas. Kung hindi nabibili at hindi kayang i-offer ng iba, yan ang isang tinatawag nating advantage. Ha? Kaya i-check mo rin kung may USP ka. On my end talaga, in reality, yung products ko specifically, may USP yan eh. Kasi ako lang naman nagsulat yan, kaya wala siyang comparison. But still, I want to price my product competitively. Kaya after that, ito na yung final, no? Yung pricing strategy na, di ba? Pricing strategy na kailangan malaman mo na ano may final price na gusto mong i-introduce sa market para maging effective. Alam mo, ito na suggestion ko. You can start really, huwag niyo masyadong high. Yun talagang, kunyari, ang target market mo, target price mo na sa 75 pesos. Pwede mo ibenta siguro ng 85 pesos. Diba? And then, pagka kinagat ng market at 85 pesos, stick ka doon. Pero pag hindi kinagat, diba, since ang target mo 75, sabi mo, We are giving 15% discount. para papasok ka pa rin sa target price mo. That is how you price your target market. O guys, kung may mga questions pa kayo regarding this topic na ito, itong topic ng pricing, no, please do not hesitate. Huwag kayong magdalawang isip, no, magpadala ng message at magpadala ng questions here. Para sa next video ko, yan ang tatalakayin ko. Pricing, FYI, is only one of the most important thing in terms of releasing and launching a product. Marami pa pong ingredients at saka mga contents na kailangan po natin pag-aralan para maging successful ang inyong business.